Kung naririnig mo ito ngayon, hindi ito isang aksidente. Huminto ka sandali at pakinggan ito ng buong puso dahil maaring ito na ang huling gabi na matutulog kang may pasaning pinansyal. Ilang gabi ka na bang nagigising sa kalagitnaan ng gabi? Habol ang hininga, iniisip kung paano mo mababayaran ang lahat. Ilang beses mo na bang tiningnan ang iyong bank account na halos walang laman at pinilit ngumiti sa harap ng iyong pamilya na hindi alam ang bigat na dinadala mo? Ang panalangin ito ay hindi lamang salita. Ito ay isang pintuang espiritual na magbubukas ng biyayang hindi mo inaasahan. Sa sandaling simulan mong pakinggan ito, nagsisimula na rin gumalaw ang kalangitan sa iyong pabor. Ang pagbabagong matagal mo nang hinihintay ay nasa pintuan na. Ngunit ito ay para lamang sa mga handang maniwala, para sa mga handang sabihin, tama na, hindi ko na kayang mabuhay sa takot, sa kakapusan, sa utang. Kung ikaw ito, manatili ka rito. Dahil sa loob lamang ng iisang panalangin, maaring magbago ang takbo ng iyong buong buhay pinansyal at hindi ito isang pangako na gawa ng tao. Ito ay panawagan ng kaluluwa na sumasagot ang Diyos mismo. Ang panalangin ito ay nagsimula sa mga naglalakad sa dilim, sa mga halos sumuko, sa mga tinanggihan, pinanghinaan ng loob at nilamon ng takot. Ngunit sa bawat pagbigkas ng salita, may kadena ng kakapusan na napuputol. Bawat dasal ay parang martilyo sa pader ng kahirapan. Bawat amen ay pagyanig sa mga saradong pinto. Hindi mo kailangang intindihin ang proseso. Ang mahalaga ay magtiwala ka. Maniwala ka na hindi mo ito nakita o narinig ng hindi dahilan. Ang puso mong humihingi ng sagot ay dininig. Ang kaluluwang pagod ay pinatahimik ng presensya ng Diyos. At sa panalangin ito, isang lihim ang ihahayag, ang lihim ng pananalig na may resulta, ng pananampalatayang ginagantimpalaan, ng isang biyayang hindi mo kailangang bilhin o pagkayurakan para lang makuha. Ito ay para sa iyo, para sa pamilya mong inaasahan ka, para sa mga utang na kailangang bayaran, para sa panibagong simula na matagal mo nang hinihiling. At ito ang simula ngayon, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan. Ngayon mismo, dahil sa iisang panalangin na ito, babasagin ng langit ang katahimikan at ipapadala ang sagot na matagal mo nang hinihintay. Kaya kung nararamdaman mong ito ay para sa iyo, manatili ka. Pakinggan mo hanggang dulo, dahil pagkatapos nito, ang lahat ay magbabago. Alam ko, mahirap aminin pero minsan parang napapagod ka na. Yung tipong humihinga ka pero hindi ka na talaga buhay sa loob. May mga araw na naglalakad ka pero parang daladala mo ang bigat ng buong mundo. Hindi ka umiiyak pero ang puso mo basang-basa na sa loob. Walang nakakapansin pero gabi-gabi bago ka matulog may tanong kang paulit-ulit. Hanggang kailan ako ganito? Bakit parang ako na lang palagi ang kulang? Bakit kahit anong sipag ko, laging hindi sapat? At habang pinipilit mong magpakatatag para sa pamilya mo, may bahagi sa iyo na gustong sumuko. Gusto na lang mawala, gusto na lang matulog, at hindi na magising sa parehong problema. Hindi mo masabi kahit kanino, ayaw mong mag-alala sila. Kaya ang tanging saksi ng sakit mo ay ang unan mong basa sa luha gabi-gabi. Pero alam mo ba, nakita yan ng Diyos. Nakita niya nung pilit mong ngumiti habang pinapagalitan ka ng amo mo. Nakita niya nung naglakad ka pa uwi kasi wala ka ng pamasahe. Narinig niya yung bulong mong panalangin habang nakatitig sa resibo ng kuryente. Hindi ka invisible sa kanya. Kahit isang sana po mula sa puso mo, dinig na dinig sa langit. Bawat hikbi mo ay bilang. Bawat tibok ng pusong sugatan mo, sinusundan niya. At ngayong naririnig mo ito, huwag mong isipin na aksidente lang ito. Hindi ito lumitaw sa screen mo nang walang dahilan. Ito ay tugon. Oo, tugon sa matagal mo ng panalangin. Tugon sa gabi-gabing tahimik mong iyak. Tugon sa araw-araw mong sakripisyo. At kahit hindi mo pa ito alam, unti-unti nang bumubukas ang mga pintuang sinarhan ng mundo sa iyo. Hindi dahil sa talento mo, hindi dahil sa koneksyon mo,
kundi dahil may Diyos na nakakita ng totoo mong puso. Alam niya kung gaano ka nasaktan. Alam niya kung ilang beses kang niloko, iniwan, pinabayaan. Alam niya kung gaano ka nagsumikap pero nanatiling walang-wala. At ngayon, sa sandaling ito, gusto kanyang paalalahanan, hindi pa tapos ang kwento mo. May kasunod pa. At ang kasunod ay mas maganda, mas mapayapa, mas masagana. Pero kailangan mong maniwala, kailangan mong kumapit. Hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas niya. Kasi sa kanya, walang imposible. Sa kanya, kahit ang zero sa account mo ay kayang gawing punong-puno. Sa kanya, ang walang-wala ay pwedeng maging higit pa sa sapat. Hindi mo kailangang intindihin kung paano. Ang kailangan mo lang ay ang magtiwala. Kasi kahit sa gitna ng kawalan, doon madalas ginagawa ng Diyos ang kanyang pinakadakilang milagro. Hindi ba't ang ilaw ay pinakakailangan sa gitna ng dilim? At kung ikaw ay nasa dilim ngayon, baka ito na ang simula ng ilaw sa buhay mo. Baka ito na ang sagot. Baka ito na ang panalangin na magpapaiba ng lahat. Kaya kung ramdam mo ang mga salitang ito, kung parang tinatamaan ang puso mo habang nakikinig ka, hindi yan basta damdamin lang. Yan ay tanda. Tanda na tinatawag ka na ng Diyos sa isang bagong simula. At kung totoo ang nararamdaman mo ngayon, gusto kitang anyayahan. Sumabay ka sa panalangin ito. Hindi mo kailangang magaling, hindi mo kailangang banal. Kailangan mo lang maging totoo kasi ang mga totoo, sila ang tinutugon ng langit. At habang sinasabi mo sa isip mo ang bawat salita, isuko mo ang takot, ang pagdududa, ang sakit. Ibigay mo sa Kanya kasi Siya lang ang kayang bumago ng buhay mo sa isang iglap. Ngayon na, oo, ngayon mismo, hindi bukas, hindi sa susunod na buwan, ngayon ang oras mo. Ito ang sandali mong ibinigay ng langit. Huwag mo itong palampasin. May isang lihim na hindi alam ng karamihan, isang panalangin itinatago sa kadiliman ng kahirapan, ngunit kapag binigkas ng may pananampalataya, nagbubukas ng pinto ng kayamanan. Hindi ito ritual, hindi ito mahika. Ito ay tinatawag na panalangin ng bukas na pinto. At hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataong marinig ito. Tanging ang mga handang tumanggap. Tanging ang mga tunay na pagod na sa buhay na laging kapos. Tanging ang mga nananabik sa bagong simula. Ang panalangin ito ay naipasa mula sa isang henerasyon ng pananampalataya patungo sa susunod. Hindi ito sikat, hindi ito uso, ngunit ito ay totoo. Dahil sa bawat bibig na bumigkas nito ng may pusong buo, may pintuang bumukas, may salaping dumating, may buhay na nagbago. Marahil ay hindi ito madalas marinig, ngunit ito ang panalangin bumago sa isang ginang sa Maynila na halos mawalan ng pag-asa matapos mawalan ng trabaho. Hindi siya kilala, wala siyang koneksyon. Pero nang marinig niya ang panalangin ito at dasalin ito gabi-gabi ng may luha at pananampalataya, isang tawag mula sa dati niyang kliyente ang dumating. Sa loob lamang ng isang linggo, nabayaran ang kalahati ng kanyang utang. Walang paliwanag, walang luhika, tanging biyaya. At hindi lang siya, marami nang nakaranas ng parehong kababalaghan, hindi dahil sa swerte, kundi dahil may Diyos na nakikinig. At ngayon, ikaw naman, ikaw ang nilapitan ng panalangin ito, ikaw ang tinatawag. At kung bukas ang puso mo, kung handa kang sumuko sa Kanya at hayaan siyang kumilos, ikaw ang susunod na patotohanan ng himala. Kaya pakinggan mong mabuti. Hindi mo kailangang intindihin ang lahat. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay bukas na puso at pananampalatayang buo. Ang panalangin ito ay susi, susi sa mga pinto ng langit. At ang susi ay nasa bibig mo. Kapag binigkas mo ito, binubuksan mo ang sarili mo sa plano ng Diyos para sa kasaganaan, hindi para sa luho, hindi para sa yabang, kundi para sa kapayapaan, para sa kalayaan mula sa utang, para sa kaginhawahan ng pamilya mo, para sa pagtupad ng misyon mo sa buhay. Kaya huwag kang magduda. Ang duda ay hadlang, ang pananampalataya ay tulay.
At sa sandaling piliin mong maniwala, sa sandaling piliin mong manalangin, ang kalangitan ay gagalaw. Hindi mo man makita agad, pero magsisimula ang pagdaloy. May darating. Hindi dahil sa sino man, kundi dahil sa Kanya. Kaya kung handa ka, sabihin sa puso mo ngayon, hinihintay ko ang iyong himala, Panginoon, at habang inuulit mo yan, isinasara mo ang pintuan ng kakapusan at binubuksan ang pintuan ng biyaya. Ang halaga ng darating, hindi natin alam, pero sapat ito. Sapat para bayaran ang dapat bayaran, sapat para magsimula muli, sapat para mapawi ang takot, at higit sa sapat para makapagbahagi ka rin sa iba. Dahil ganyan kumilos ang Diyos, laging higit pa sa kailangan natin. Ngayon itanong mo sa sarili mo, handa ba akong tanggapin ang biyaya? Kung oo, ito ang sandali mo. Walang sinasayang na salita ang Diyos. At kung naririnig mo ito ngayon, tiyak na may inihanda siya para sa iyo. Kaya sabihin mo sa Kanya, ako po ay handa, ako po ay naniniwala. At simula ngayon, hindi ka na maglalakad na may takot. Maglalakad ka ng may katiyakang ang langit ay kumikilos pabor sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po ay lumalapit sa iyo ngayon. Bitbit ang puso kong sugatan, ang isip kong pagod, at ang kaluluwang hindi na alam kung saan tutungo. Ako po ay wala ng ibang sandigan, kundi ikaw. Wala na pong natirang lakas, wala na pong natirang plano, wala na pong natirang pagkukunan. Kaya narito ako ngayon, humihingi ng awa. Panginoon, hindi ko na po alam ang gagawin. Hindi ko na po alam kung paano babangon. Araw-araw ay tila paulit-ulit na laban, paulit-ulit na pagkabigo. Tuwing umaasa ako, parang mas lalo akong nasasaktan. Tuwing umaasa ako, parang mas lalo akong nawawalan. Ngunit sa kabila ng lahat, narito ako ngayon, naninikluhod sa iyong harapan. Hindi bilang perpektong nilalang, kundi bilang isang anak mong pagod na, sugatan na, at uhaw na uhaw sa pagbabago. Panginoon, nakita mo po ang mga gabi ng iyak ko sa unan, ang mga hating gabi ng katahimikan kung saan ako'y humihikbi ng walang nakakakita. Nakita mo po ang mga sandaling pilit akong ngumiti sa harap ng iba kahit ang loob ko'y nagkakagulo. Nakita mo po ang mga oras na gusto ko nang sumuko pero pinilit kong magpatuloy para sa pamilya ko, para sa mga umaasa sa akin, kahit wala na po akong maibigay. Panginoon, naririnig mo ba ako ngayon? Nararamdaman mo ba ang bigat ng puso kong hindi na makahinga? Ako po ay lumuluhod hindi lamang para sa sarili ko, kundi para rin sa mga mahal ko, sa buhay na nadadamay sa bawat kakulangan, sa bawat problema, sa bawat pagkukulang ko. Hindi ko na po alam kung paano ako kikilos. Hindi ko na po alam kung paano ako makakabangon mula sa mga pagkakautang, sa mga pagkabigong pinansyal, sa mga pangarap na tila hindi na matutupad. Ngunit naniniwala po ako, O Diyos, na kahit wala na akong kontrol, Ikaw ay may hawak pa rin ng lahat. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman natutulog. Ikaw ang Diyos na nakakita ng bawat patak ng luha ko. Ikaw ang Diyos na hindi kailanman nagkulang sa pagmamahal. Kaya sa oras na ito, isinisigaw ko mula sa kailaliman ng puso ko, tulungan mo po ako. Iligtas mo po ako sa pagkakalugmok na ito. Iligtas mo po ako sa tanikala ng utang, sa tanikala ng kakulangan, sa tanikala ng takot at pag-aalinlangan. Gusto ko na pong makawala, gusto ko na pong lumaya, gusto ko na pong maranasan ang buhay na may kapayapaan at kasapatan. Kung may kailangang baguhin sa puso ko, baguhin mo po ako. Kung may kailangang ayusin sa direksyon ko, gabayan mo po ako. Kung may kailangang isuko, ituro mo po sa akin kung paano ko ito gagawin. Ngunit huwag mo po akong iwan. Huwag mong hayaan na malunod ako sa sitwasyong hindi ko na kayang takasan. Panginoon, ako'y iyong anak. Hindi ko po pinipilit na bigyan mo ako ng kayamanan. Hindi ko po hinihingi na ako'y maging mayaman. Ang hinihingi ko po ay kalayaan. Kalayaan mula sa gutom. Kalayaan mula sa pagkabahala, kalayaan mula sa kakapusan. Ang hinihingi ko po ay bagong simula.
Ang hinihingi ko po ay pag-asa. Ang hinihingi ko po ay isang biyayang mula sa iyo, malinis, tapat at sapat. Ngayon, habang sinasambit ko ang panalangin ito, hayaan mong lumaya ang puso kong puno ng takot. Hayaan mong lumambot ang puso kong naging matigas dahil sa paulit-ulit na sakit. Hayaan mong maramdaman kong muli na may Diyos na buhay, may Diyos na totoo, at may Diyos na sumasagot. Hindi ko po alam kung paano, hindi ko po alam kailan, pero naniniwala po akong makakarating din sa akin ang sagot. At habang ako'y naghihintay, tulungan mo po akong huwag bumitaw. Tulungan mo po akong maniwala pa rin. Tulungan mo po akong kumapit kahit walang katiyakan sa mundo, dahil sa iyo may katiyakan. Panginoon, habang patuloy akong nananalangin, may kakaibang kapayapaan akong nararamdaman. Parang unti-unting natatanggal ang bigat sa dibdib ko. Parang may tinig sa puso ko na nagsasabing, hindi pa huli ang lahat. Kaya ngayon, sa harap mo, ipinapahayag ko ito. Ako po ay naniniwala. Oo, Panginoon, kahit hindi pa malinaw ang kinabukasan, kahit hindi ko pa nakikita ang resulta, pinipili kong maniwala. Pinipili kong hawakan ang pag-asang ikaw ang Diyos na gumagawa ng daan kahit sa gitna ng kawalan. Pinipili kong manalig na may liwanag pa sa dulo ng dilim na ito. Pinipili kong ipagkatiwala sa iyo ang kinabukasan kong matagal nang pinagdududahan ng sarili kong isipan. Kinikilala ko po ngayon na hindi ko kayang mag-isa, kaya ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng plano ko, lahat ng pangarap ko, lahat ng kinatatakutan ko. At sa pagbibigay kong iyon, may kapalit akong tiwala, tiwalang gagawin mo ang higit pa sa kaya kong isipin. Alam ko pong hindi mo ako nilikha para lamang mabuhay sa takot. Alam ko pong hindi mo ako nilikha para magdusa habang buhay sa kawalan. May layunin ka, Panginoon. May mas malaking dahilan sa lahat ng ito. Kaya ngayon, hindi ako susuko. Hindi ako bibitiw. Hindi ako hihinto dahil ikaw ang kasama ko. At habang sinasambit ko ang mga salitang ito, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang bawat alalahanin ko. Ang mga bayarin na sunod-sunod, ang mga utang na hindi ko alam kung kailan matatapos, ang mga pangakong gustong tuparin pero hindi makuha dahil kulang ang kinikita. Alam kong hindi mo ako hahayaang manatiling alipin ng kahirapan. Hindi mo ako hahayaang habang buhay na lang nangangarap ng hindi natutupad. Kaya inaangkin ko ngayon ang kapayapaan na galing sa iyo. Inaangkin ko ang direksyon. Inaangkin ko ang kaloob mong lakas. Inaangkin ko ang biyayang hindi ko kayang bayaran, biyayang mula sa langit. At Panginoon, habang ginagawa ko ito, habang inaamin kong wala akong kontrol sa lahat, mas lalo kong nararamdaman ang pagkilos mo. May presensya ka sa silid na ito. May pagyakap ka sa kaluluwang pagod. Parang sinasabi mong, anak, hindi kita pinabayaan. Kaya ngayon, buong lakas kong sinasabi, ako ay umaasa. Umaasa ako hindi sa sarili kong galing, kundi sa iyong kapangyarihan. Umaasa ako na sa tamang panahon, dadaloy ang salapi. Dadating ang tamang oportunidad. Darating ang mga taong magbubukas ng pintuan, hindi dahil ginusto ko, kundi dahil kalooban mo. Umaasa ako na hindi ko na kailangang ipilit ang sarili ko sa mga pinto na sarado, dahil ikaw mismo ang magbubukas ng mga pintong para sa akin talaga. Umaasa akong hindi ako mawawala sa landas. Umaasa akong hindi ako pababayaan. Umaasa akong habang ako'y nananalig, unti-unti mong binabago ang takbo ng buhay ko. At kahit hindi ko makita agad, kahit wala pang ebidensya sa mata ko, naniniwala akong gumagalaw ka sa likod ng lahat. Umaasa akong hindi ako magigising muli sa gabi dahil sa takot. Sa halip, gigising ako ng may sigla dahil alam kong may bagong simula. Umaasa akong hindi na ako magpapanggap na ayos lang dahil magiging totoo na ang pagngiti ko. Hindi na ito dahil sa pagpapanggap, kundi dahil sa pag-asa. Umaasa akong hindi ko na kailangang ikumpara ang sarili ko sa iba. Dahil alam kong may sariling kwento ako at sinusulat mo ito ngayon, kaya sa sandaling ito, Panginoon, ako ay nagpapasalamat.
Oo, nagpapasalamat ako hindi dahil nakuha ko na, kundi dahil naniniwala akong darating. Dahil alam kong ang sinimulan mong pagbabago ay hindi mo babawiin. Ako ay nagpapasalamat sa biyayang paparating, sa kasaganaan, sa kapayapaan, sa kaginhawahan, sa bagong kabanata ng buhay ko. Salamat dahil sa iyong mga pangako, natuto akong umasa muli. Ngayon, Panginoon, hindi na ako katulad ng dati. Ngayon, ako'y tumatayo bilang isang anak mong muling tumanggap ng lakas. At sa lakas na ito, ako'y nagpapahayag ng tagumpay. Hindi tagumpay na galing sa mundo, kundi tagumpay na galing sa iyong presensya. Ipinapahayag ko na ang mga tanikala ng kahirapan ay naputol na. Ipinapahayag ko na ang pinto ng kasaganaan ay bukas na. Ipinapahayag ko na ang mga dating hadlang ay wala ng kapangyarihan sa akin. Sa pangalan ni Jesus, winawasak ko ang bawat sumpa ng kakapusan sa aking buhay. Tinatanggap ko ang kalayaan, tinatanggap ko ang pagpapala. Tinatanggap ko ang kapayapaan sa aking isipan, sa aking puso at sa aking tahanan. Ako'y naninindigan sa paniniwalang ang Diyos na nagsimula ng mabuting gawain sa akin ay siya ring magtatapos nito. Hindi ako itinakdang mabuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. Hindi ako nilikha para sa pagkakait, kundi sa kasaganahan. Hindi ako isinilang para lamang mabuhay, kundi para magtagumpay sa kanyang kalooban. At mula sa araw na ito, lumalakad ako ng may bagong pananaw. Hindi na ako alipin ng utang, hindi na ako alipin ng duda, hindi na ako alipin ng mga salita ng tao. Ako ay anak ng Diyos. At bilang kanyang anak, taglay ko ang karapatan na tumanggap ng mga biyayang nakalaan para sa akin. Hindi ako magtatago sa kahon ng kahapon. Hindi ako babalik sa lugar ng sakit. Ako ay lalakad ng matatag, mataimtim at may buong tiwala. Panginoon, sinasabi ng puso ko ngayon, ang aking tagumpay ay narito na. Sa bawat hakbang ko, sumasabay ang pabor ng langit. Sa bawat galaw ng aking mga kamay, may kasamang biyaya. Sa bawat bukas ng mata ko sa umaga, may bagong simula. At sa bawat gabi na matutulog ako, may kapahingahang dala ng iyong presensya. Hindi ko alam kung paano pero alam kong ikaw ay gumagawa. Hindi ko kailangan ng perpektong plano. Hindi ko kailangan ng koneksyon dahil ikaw ang Diyos na kayang baguhin ang imposible. Kaya simula ngayon, hindi ko nahahayaang agawin ng takot ang pananampalataya ko. Hindi ko nahahayaang sirain ng duda ang pangako mo. Hindi ko nahahayaang patayin ng mga tanong ang tiwala ko sa iyo. Ako ay tatayo, lalakad at magpapatuloy kahit hindi ko pa nakikita dahil alam kong naroroon ka. At habang sinasambit ko ang mga salitang ito, may lakas na bumabalot sa akin. May katiyakan na sa wakas ay darating na ang sagot. Hindi lang pangakong mahirap abutin, kundi kasagutan na abot kamay. At sa sandaling ito, isinisigaw ng puso ko, ako ay pinagpala na. Hindi ko na kailangang maghintay pa ng taon-taon. Ang biyaya ay nagsisimula na ngayon sa oras na ito. Sa mismong panalangin ito, ako ay pinagpala na. Ako ay pinalaya na. Ako ay ginising na muli upang maniwala na muli. At sa harap ng langit at lupa, ako ay nagdiriwang. Ako ay nagpapasalamat. Ako ay umaawit ng papuri dahil alam kong sa katahimikan ng gabi, sa panahong akala ko'y walang nakikinig, may Diyos na sumagot. Salamat Panginoon sa bagong simula. Salamat sa kasaganaan. Salamat sa pag-angat. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa direksyon. Salamat sa lahat ng darating at salamat sa panalangin ito na naging tulay ng himala. Habang tinatapos ko ang panalangin ito, isang bagay lang ang pinanghahawakan ko. Hindi na ako babalik sa dati. Hindi na ako muling babagsak sa parehong hukay. Hindi na ako muling papayag na maging bihag ng takot. Ako ay nakalaya na. At sa bawat paghinga ko, idinideklara ko, ako ay pinagpala. Ako ay pinagpala. Ako ay pinagpala. At wala nang makakaagaw niyan mula sa akin.
Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng aking Ama sa langit, ito ay tapos na. At ito ay naganap na. Sa sandaling ito, sa mismong sandaling ito, ang langit ay gumagalaw. May hindi mo nakikitang pinto ang bumubukas. May tinig mula sa taas na nagsasabing, "Anak, dumating na ang oras. Ang tagal mong hinintay, ang dami mong tiniis, ang dami mong isinuko. At ngayon, ito na. Ito na ang sandaling hindi mo alam kung kailan darating, pero palagi mong inaasahan. Huwag mong isipin na ito'y katang-isip lamang. Huwag mong hayaang ang nakaraan mong puno ng pagkabigo ang magnakaw ng tagumpay na inihanda na para sa iyo. Dahil sa mga sandaling ito, habang binibigkas mo sa isip mo ang panalangin ito, habang bukas ang puso mo sa presensya ng Diyos, siya ay bumababa, siya ay kumikilos, siya ay nagbibigay, hindi ng pangako lang, kundi ng aktwal na sagot. Nararamdaman mo ba ang init sa dibdib mo, ang pagbilis ng tibok ng puso mo, ang katahimikang biglang naging sagrado? Hindi ito imahinasyon, ito ang kilos ng Espiritu. Ito ang langit na dumarating sa lupa. Ito ang biyayang hindi na pinipigil. Ito ang kasagutan sa mga panalangin ipinag-iyakan mo ng paulit-ulit. Ito ang panibagong kabanata na ngayon ay binubuksan para sa iyo. At habang tumatanggap ka, habang dinadala mo sa puso ang bawat salitang bumalot sa iyo, nais kong marinig mong malinaw. Ang iyong tagumpay ay hindi ipagpapaliban. Ang iyong pagpapala ay hindi na padating pa, nasa harap mo na ito. Inaabot na ito sa iyo ng Diyos mismo at tanging ang pananampalataya mo ang kailangan upang kunin ito. Kaya ngayon, sa mismong sandaling ito lumapit ka, buong puso mong tanggapin, buong kaluluwa mong sambitin, tinatanggap ko na ang aking himala. Hindi mo kailangan ng panibagong patunay. Ang presensya ng Diyos mismo ang nagpapatunay. Ang katahimikan ng puso mong ngayon ay payapa, ang damdaming biglang gumaan, ang luhang kusa na lang tumulo. Lahat ng ito ay tanda. Tanda ng katotohanang hindi mo na kailangan ipaglaban ang lahat mag-isa. At tanda na may Diyos na tunay at siya ay ngayon ay bumaba sa mismong sitwasyon mo upang buhatin ka palabas. Kaya ngayon, idinideklara ko para sa iyo at sa buong sambahayan mo, ang kasaganaan ay dumarating. Ang utang ay mababayaran. Ang takot ay mapapalitan ng kapayapaan. Ang kawalang pag-asa ay mapapalitan ng katiyakan. Ang sakit ay mapapalitan ng kagalingan. Ang pagod ay mapapalitan ng sigla. At ang panalangin ito, ang mismong dasal na ito, ay magiging tanda ng pagbabagong hindi na mabubura. At kung tunay mong nararamdaman ang kapangyarihang ito, kung totoo sa iyo ang bawat salitang bumalot sa puso mo, kung para bang may tumutulong na luha sa pisngi mong hindi mo namalayan, ito ang hudyat. Ito ang hudyat na ikaw ay pinili. Ikaw ay narinig. Ikaw ay minarkahan ng Diyos para sa bagong panahon ng kaginhawahan. Kaya ngayon, hindi ka na babalik sa dati. Hindi ka na babalik sa mga gabi ng pangungulila. Hindi ka na babalik sa mga araw ng kawalan. Ikaw ay papasok sa bagong pintuan, pintuan ng pabor, pintuan ng direksyon, pintuan ng biyayang hindi mo inaasahan. Sa ngalan ni Jesus, ikaw ay pinagpala. Sa ngalan ng Ama, ang langit ay dumarating sa kalagayan mo at sa sandaling ito, idinideklara ko, ang iyong tagumpay ay nagsimula na at wala nang makakapigil. Ang iyong paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Sa totoo lang, ito pa lang ang simula ng isang panibagong kabanata, isang kabanatang isinulat hindi ng tao, kundi ng Diyos mismo. At kung narating mo ang puntong ito, kung buong puso mong pinakinggan ang panalangin ito mula umpisa hanggang ngayon, isang bagay ang malinaw, ikaw ay pinili. Oo, ikaw ay isa sa mga nilapitan ng langit sa oras na ito. At hindi ito isang aksidente. Hindi ito simpleng video lang. Ito ay isang mensahe, isang tawag, isang paalala na kahit sa gitna ng gulo ng mundo, ang Diyos ay may pakialam sa iyo. Kaya ngayon gusto kong sabihin ito sa iyo, hindi mo kailangang magmadali.
Hindi mo kailangang solusyonan agad ang lahat dahil may Diyos na gumagalaw sa likod ng mga eksena ng buhay mo. Habang ikaw ay nananalig, may pinto siyang bubuksan. Habang ikaw ay nagpapatuloy, may paraan siyang ihahanda. Habang ikaw ay tahimik na nagtitiwala, may kasagutan siyang padadatingin. Kaya manatili kang tapat, manatili kang bukas, manatili kang nananalangin. Dahil sa bawat araw na lumilipas, lumalapit ang biyaya. Sa bawat sandali ng pananampalataya, dumadaloy ang himala. At sa bawat panalangin gaya nito, mas lalong tumitibay ang pundasyon ng bagong simula. Ngayon, hayaan mong ibahagi ko ito. May mga libu-libong taong gaya mo na nanalangin ngayon. Oo, habang naririnig mo ito, may iba ring kaluluwang lumuluha, nananalig at naghihintay. Hindi ka nag-iisa. Isa ka sa iisang katawan ng pananampalataya na hindi bumibitiw. Kaya habang pinapanalangin mo ang buhay mong pinansyal, may mga kapatid ka ring humihiling ng parehong himala. At alam mo kung ano ang maganda? Ang langit ay kayang sumagot sa lahat ng sabay-sabay, walang pagkaantala, walang limitasyon, walang kakulangan. Kaya ngayon, palakasin mo ang loob mo. Hindi ka nagdarasal ng mag-isa. May isang buong espiritual na pamilya na kasama mo sa panalangin ito. At kung totoo sa puso mo ang lahat ng iyong narinig, kung ramdam mong may ginawa ang Diyos habang ikaw ay nanalangin, kung nakaramdam ka ng kapayapaan, ng init, ng katahimikan o kahit ng luha, ibig sabihin, tinanggap mo na ang unang bahagi ng iyong himala. Kaya ngayon, habang ang puso mo ay bukas, inaanyayahan kitang manatili sa koneksyon na ito. Sa bawat araw, may panibagong panalangin. Sa bawat gabi, may bagong mensahe. At sa bawat pagsubok, may bagong lakas. Kaya kung nais mong patuloy na marinig ang tinig ng Diyos sa mga panalangin na gaya nito, kung gusto mong maranasan ang himala araw-araw, manatili ka rito. Ito ang iyong tahanan sa pananampalataya. Ito ang iyong sagradong espasyo sa digital na mundo. Ito ang lugar kung saan araw-araw ay may bagong biyaya. Kung tunay na tumagos sa kaluluwa mo ang panalangin ito, kung totoo kang naantig, isulat mo ngayon, dumating na ang aking tagumpay. Isulat mo ito hindi dahil hinihingi, kundi dahil ito ay deklarasyon ng pananalig. Isang simpleng komento na may kapangyarihang espiritual. At kung nais mong muling marinig ang tinig na ito sa susunod na araw, pindutin mo ang pagpapatuloy. Hindi dahil sa algorithm, kundi dahil alam mong may susunod pang himala, dahil ang Diyos ay hindi tumitigil sa unang sagot. May kasunod pa, may mas malaki pa. At ikaw, ikaw, ay tinatawag upang manatili sa daloy ng mga biyaya. Ngayong narito ka, pakinggan mo ang panawagan ng langit. Magpakatatag ka, patuloy kang manalangin at huwag kang bumitiw. Sapagkat kung anong sinimulan ng Diyos sa panalangin ito ay kanyang tatapusin, buo, ganap, at higit pa sa iyong inaasahan. Kaya ngayon, bago matapos ang panahong ito, gawin mo itong tanda ng iyong pananampalataya. Isulat sa puso mo, ako ay pinagpala na. Ipagdasal mo ito para sa iba. Ibahagi mo ito sa sino mang kailangan ng liwanag. At bukas, bumalik ka. Sapagkat bukas, may panibagong mensahe ang langit. Isang mensaheng lalong magpapatibay sa pananampalataya mo. Huwag mong hayaang mawala ito sa hangin. Itanim mo sa puso mo. Yakapin mo ang narinig mo. Pakinggan mo muli kung kinakailangan. Sapagkat sa bawat ulit, mas lalalim ang ugat ng pananalig mo. At habang lumalalim ito, lalawak ang biyaya. Ang himala mo ay hindi na pangarap. Ito ay realidad na. At ngayon, sa dulo ng panalangin ito, hayaan mong sambitin ko sa iyo ang huling mga salita. Pagpalain ka ng Diyos, gagabayan ka niya. At sa bawat hakbang mo mula ngayon, may langit kang kasama.